Nagsimula na ulit ang restoration ng Manila Central Post Office matapos itong masunog noong 2023. Atin din pasyalan itong area ng Quezon Bridge papunta dito sa Manila Post Office. Quezon Bridge. Ating i-update ngayon itong Manila Post Office. Nagsisimula na yung rehabilitation. So dito kabay, bagong pintura na rin. Kita mo to. Dati kasi maraming mga nag-squat dito sa ilalim. May mga kumot pa yun dyan. Pero ito, patuloy yung paglinis na ginagawa ng Manila. Daanan ng mga tao talagang naging sikat na itsasan, no? Pag dumaan ka dito talagang maamoy mo, no? Ngayon wala na. Yan yung patuloy na pagsisikap ng paglinis ng LGU ng Manila dito. Talagang naging notorious na may kumot pa. Ito, buti sinerado na to kasi ito daw ginagawang kwarto daw yung taas niya. Tapos dito naman malinis na. Ito lang, amoy ko lang mapangi, no? Hindi naman yung pasahe dyan, no? Ito naman yung Loton Ferry Station at nagawa na yung Pasig Bigan Buhay Muli. Yan yung part ng Pasig River Esplanade. Ito naman yung Metropolitan Theater. Yan, kasama dyan sa baba kabay yung inayos yung Arroceros Park, kasama yung sa labas. Isang open space sa kayo, maraming mga halaman. Update na natin yung sitwasyon dito. Ang dahil mga basura pala to. Yung kalsada hindi pa naayos. Mukhang banay solution pala. Kasi lubak-lubak pa yung mga kalsada ito. Ito yung sakay papuntang Loton, no? Yung mga, guys, yung pila nila. Ayun, dito pala yung mga UB Express nag-aabang, tapos yung pila nandun, no? Ganda ng Metropolitan Theater, oh. Sinerado na siya. You know, ginawang squatting area kasi ito dati. Tignan mo yan, no? Mabuti at na-action na to, sinerado. Pero bago to sinerado, inayos mo na yung mga pintuan, bagong pintura na. Dati ang kwento, super dugyot, no? Hindi pa siya mabubuksan kasi ngayon. Kapag binuksan mo kasi guys, hindi kasi 24/7 yung magbantay din. Ang problema ito, baka gawing squatting area ulit. Alam ko kasi CR to, yung sa likod dyan. Yan, bawal na pumasok dito, yan, may notice na. Dito naman yung sakayan. Napuntang kanto, Laguna area. So guys, punta natin ang Liwasang Bonifacio. Yun na yung kanto ng post office. Tapos na yung mabang rally dito, Nakarami nag-rally dito. More than 4 weeks yata. Tapos na. Ito kabayan, ito po yung one of the Freedom Parks. Kung saan pwede magganap dito ng mga mensahe patungkol sa gobyerno, mga rally dito ginagawin. Freedom Parks. So ito na yung guys, Manila Post Office.
Ongoing na ngayon ang restoration nitong Manila Post Office. So nasunog to noong 2023 at may mga haka-haka nga dito na baka daw gibain to at gagawin itong commercial area. Pero malabo kasi historical area ito eh. So isa sa pinakamahalagang historical landmark dito sa Philippines ang muling bibigyan pag-asa matapos yung matinding sunog dito noong 2023. So isa sa pinakasikat at pinakamatandang gusali sa bansa. Dahil sa sunog, matinding pinsala ang tinamo ng gusali. Kabilang ang malaking bagay nitong interior, malagang mga dokumento at ilang mga historical artifacts. Ang Manila Central Post Office ay hindi lamang simpleng gusali, isa itong simbolo ng kasaysayan. Arkitektura at serbisyo publiko sa Pilipinas. Dinesign ito ni Juan Arellano at Tomas Mapua na itinayo pa noong panahon ng Amerikano. So sa loob ng maraming dekada, nagsilbi itong sentro ng koryo at komunikasyon sa bansa. Sa kasalukuyan, nagsisimula mo na yung mga pintura dito at nakabakod na rin yung harap niya. May mga natitirang mga ISF pa rin dito sa tabi, no? Lalo na dyan sa Liwasang Bonifacio kasi yan ay isang freedom park so hindi may iwasan. So unting-unting nililinis na rin yan, no? So matapos ang ilang taong assessment dito at pagpaplano, nagsimula ng hakbang para sa restoration at rehabilitation nitong gusali. So ang layunin nila dito ay may balik ang dating ganda at tibay ng iconic building habang pinapatili itong historical integrity nito, di ba? Hindi naman yung sa likod, ang ganda na. Yung dating puno ng mga bahay, ginawa na itong Pasig River Esplanade. So kasama sa restoration plan ang ginagawa nila ngayon ang structural retrofitting upang mas maging matibay ang gusali laban sa lindol at pang sakuna. Kasi kung na rin, ilang dekada na rin itong building, no? Isa rin sa mga paunahing layunin nito ay may balik ang original neoclassical design ng post office na kinagigiluan ng maraming Pilipino at turista. Hopefully dito sa harap mas pa-improve pa, no? Siguro lagyan to ng mga open parks. Dito kasi marami din mga tao naglalakad dito eh. Yan po yung Liwasang Bonifacio. Oh. Dito malapit sa Pasig River, ito yung unang ginawang restoration. Mapapansin mo yung likod nitong post office, napinturahan na yan bago nagsimula yung grand opening nitong Pasig River Esplanade. So patuloy na rin yung koordinasyon ng mga engineer dito, architects, historian, upang matiyak na mas maayos at ligtas ang bawat hakbang na dito sa rehabilitation. So sa kabila ng malaking pinsala, naiwan ito na niliting buhay ang pag-asa nitong magiging pinakamagandang heritage structure sa Pilipinas, ang Manila Central Post Office. So hopefully no, mag-improve yung innovation hub dito para meron pang mga modern facilities upang mas maging kapaki-pakinabang ang gusali para sa susunod na henerasyon. Okay guys, so nandito na tayo sa likod, no? At yan na nga, tuloy-tuloy na yung restoration ng Manila Post Office sa mga historical buildings dito. So ito naman yung Pasig River Esplanade. Tara guys, pasalan natin.
Ito yung literal na Pasig Bigay Buhay Muli, no? Alam ko may mga kiosk na rin dito eh. Malinis na rin yung likod, oh, di ba? Dati puno ng mga squatter to eh. Ganda na sa likod, oh. So ito na yung sitwasyon ng Pasig River. Alam nyo ba dati ito yung pangunahing daanan ng kalakalan at transportasyon dito sa Metro Manila. Dito dumaraan ang mga bangka at sasakyan pandagat na pinapadala mga produkto at tao mula sa iba't ibang lugar. Pero ngayon, ganito ang nangyayari after nagkaroon ng malakas na ulan. Tingnan mo naman yung basura. Oh. Galing sa iba't ibang lugar yan, dito lang napapadpad kasi ito malapit sa Manila Bay na to. So, mahalaga ang naging papel nito sa pag-unlad ng Manila bilang sentro ng kalakalan at kabuhayan noong unang panahon, no? Ito yung kwan talaga. Pasig River, parang ito yung economic talaga noong unang panahon na yun, no? Ngunit pagkalipas ng panahon, unting-unting naapektuhan ng ilog dahil sa polusyon, pagtatapon ng basura at mabilis na urbanisasyon, no? Maraming bahagi ng ilog ang naging marumi at hindi na ito ligtas para sa kalikasan at mamayanan. Dati usong-uso dito maligo, no?